Maraming karanasan na magpapamulat sa iyo sa isang bagay. Ang dating gusto mong daan na tatahakin, naging pagpipilian na lamang. Dahil sa maraming bagay na iyong napagtanto, dahil sa mga nasaksihan mong bagay na masasabing isang kababalagan, na kahit siyensya ay mahihirapan na may paliwanag. Matapos ang isang taong mahigit na pag-aaral sa pagiging albularyo, ay umuwi siya ng Negros para umpisahan ang misyon, ang magiging isang albularyo sa kanilang baryo. Habang sakay ng bus ay nakatabi niya ang mag-ama. Halatang mga pagod, parehong tulog. Kalagitnaan ng tulog ng mag-ama nang marinig niya ang kakaibang hilik ng lalaki. Naalarma siya kaagad, hindi lang ang pagiging nurse niyang napukaw, maging ang pagiging albularyo na rin. Alam niyang hindi na yun normal na hilik lamang. Agad niyang ginising ang babaeng nasa tabi nito. "Binibini, pwede bang gumising ka muna? Binibini, tulungan mo muna ako." Nalimpungatan ito sa kanyang paggising dito. Hold up pa? "Walang hold up. Inaatake sa puso ang iyong ama. Tulungan mo ako." Taranta nitong sinunod lahat ng kanyang iniutos. Taranta na rin ito nang makita ang ama na naglalaway na at kakaiba na ang ungol ng boses. Ngunit sa tulong ng kanyang kaalaman bilang nurse at orasyon na inusal, ay nakita niya ang unti-unting pagbalik ng lakas ng lalaki. Agad niyang iniutos sa driver ng bus na ibaba sila dahil balak niyang dalhin ito sa pinakamalapit na ospital upang makabitan ng aparato. Ang ginawa niya isa lamang paghihimala, ngunit kailangan pa rin niyang matiyak na maayos ang lagay ng lalaki. Hindi ito simpleng lagnat. Hindi rin ito gawa ng elemento o ng tao. Isang mahalagang parte ng katawan ng tao, ang puso. Kaya kailangan ito ng mabusising pag-aalaga. Ibang kaalaman ng albularyo at ng doktor, batid niya. Kaya ayaw niyang lokohin ng mga tao. Kung ano ang katotohanan at kung ano ang nararapat na gawin, ay iyon dapat ang mangyayari. Salamat po, butihing Ginoo, na iligtas niyo po ang buhay ng aking ama. "Walang anuman. Ako nga pala si Lino. Masaya ako na nakatulong kahit na kaunti." Ako si Ana, at hindi maliit na bagay ang ginawa mo, Lino. Isa yung kabayanihan. "Nataon lang na nandun ako katabi ng iyong ama." Sinadya ng Diyos na ikaw ang katabi namin, kasi kung iba, baka diretso na sa morgue ang papa. "Tama ang sabi ng aking anak, kaya utang ko sa iyo ang aking buhay." Sabat naman ng Ginoo. Doon na natuon ang kanilang atensyon. Habang sakay ng taxi tungong ospital ay nakatulala lamang ito na tila ba nagulat pa sa nangyari. Ngayon ay tuluyan na itong nakahuma, kaya nagpasalamat sa ginawa niyang kabayanihan. "Kamusta po kayo?" "Ako si Ginoong Archie, ama ni Ana. Salamat sa kabutihan ng iyong puso. Akala ko'y hindi ko na muling masisilayan pa ang mundo. Talagang nawawalan na ako ng pag-asa kanina. Akala ko'y katapusan ko na." "Kapag hindi mo pa oras, talagang gagawa ng paraan ng Diyos para mailigtas ka." Saad pa ni Lino. Pagdating ng ospital ay todo alali pa rin siya hanggang sa tuluyan na itong nakabitan ng aparato. Siniguro niyang maayos ang lahat bago niya ito iwanan. Salamat, Lino. Hindi mo pa rin kami iniwanan ni Papa. Ito nga pala, Tseke. Gantimpala ako sa kabaitan mo. Siyempre, sa buhay na rin ng Papa ko na iligtas mo. "Tseke, nako, hindi ko matatanggap ang bagay na yan. Ang ginawa ko ay simpleng pagtulong. Isa akong nurse, kaya gusto ko masiguro na maayos ang iyong ama bago ko kayo iwanan." Talaga, isa ka palang nurse. Ang galing. Napakaswerte naman namin ni Papa na nakasabi ka namin. "Galing kasi ako ng Siquijor. Pagbaba ako ng barko, sumakay ako ng bus. Patungo na sana ako sa probinsya namin, kaso ito ang nangyari." Pasensya na talaga, pagod din kasi kami pareho ni Papa. Galing kasi kami sa isang misyon. "Misyon? Anong misyon? Mabigat ba?" Pareho kaming secret agent ng Papa at sa parehong kumpanya rin nagtatrabaho. Kami rin ang magka-partner sa trabaho. "Ang galing, isa ka palang secret agent. Ang tatapang niyo siguro." Ang tapang nilulugar yan. Hindi mababaw. Nasa loob lamang ng pagkatao. Nakatago at lumalabas sa tamang panahon at pagkakataon. Napahanga siya sa naging revelasyon ng dalaga. Hindi niya akalaing sa ganda nitong taglay na pang Miss Universe ay ma-action pala ang trabaho nito. Gusto pa niyang makipag-usap dito ngunit paggabi na, kaya nagpaalam na siyang umuwi.
Muli itong nagpasalamat maging ang ama nito. Habang sakay muli ng bus ay napaisip siya. Hindi niya alam kung alin ang sinubok, ang pagiging albularyo na niya o ang pagiging nurse niya. Gayunpaman ay masaya siya dahil may isang mahalagang buhay siyang nailigtas. Pagdating niya sa kanilang bahay ay tuwang-tuwang amati na niya. Mahigit 1 taon na siyang nawala. Kaya sobrang pangungulila ng mga ito sa kanya. Kayo kasi bakit hindi niyo ako dinagdagan eh? Kahit 2 lang sana kami para hindi kayo masyadong nangungulila sa akin tuwing nasa bakasyon ako. Anak naman, anong magagawa namin? Nag-iisa ka lang na ibinigay sa amin. Ilang beses din naman kaming humiling kaya lamang ay wala na talaga hanggang sa naoperahan ng nanay mo sa matres. Buti nga nabigyan pa kami ng isang mabait na ikaw eh. Biro lang naman yun, tay. Kumusta po kayo dito? Si nanay maayos bang lagay niya? Hindi ba kayo nagkasakit dito, tay? Pasensya na, tinapos ko lang talaga ang pag-aaral ko ng kaalaman ni Lolo Pablo eh. Huwag mo na kaming alalahanin dito anak, maayos kami syempre. Kaso'y malungkot dahil malayo ka. Iba pa rin kapag lagi ka nandito sa bahay. Mula ngayon tay, dito na ako. Mag-aaral din ako para sa pagsusulit. Gusto kong maging lisensyadong nurse eh. Depende sa iyo anak, kung anong desisyon mo ay yan ang masusunod, buhay mo yan eh. Kaya sobrang swerte ko kasi suportado ako ng nanay at tatay eh. Dahil nag-iisa ka lang Lino, kaya kung ano sa tingin mong magbibigay sa iyo ng kasiyahan, sundin mo, nakasuporta kami lagi sa iyo. Alam niya sa kanyang sarili na spoil siya ng mga magulang, ngunit ayaw niyang maging spoil ng walang katuturan, walang kabuluhan. Dahil pinalaki rin siya ng mga ito na maging isang mabuti at responsableng bata sa pamamahay man o sa lipunan. Kinabukasan ay aalis dapat siya para magtanong-tanong ukol sa review center. Dahil balak niyang magsimula ng maaga sa pagre-review, kaso'y nakasalubong niya ang mag-ina. Iyak ng iyak ang sanggol. Nasa 6 na buwan kaya tinawag niya ang nanay ng bata. Anong nangyari sa bata, Nay? Kanina pa ito iyak ng iyak, hindi ko alam kung bakit. Nag-aalala na ako kaya pupunta ako sa albularyo sa kabilang baryo. Patitignan ko lang saglit kung anong bang nangyari. Patingin nga ako ate. Agad niyang kinapampalapulsuan ng bata. Nang mapagtanto na kagagawan yon ng asubang, ay buong loob niya yung sinabi sa ginang. Naasubang ang anak niyo ate. Alam niyo kung sino ang may gawa? Hindi may pinta ang mukha ng Ale pagkarinig niya ng sinabi niya. Iyon talagang duda ko na asubang ang aking anak. Sinabi ko na nga ba, hayop yung kumpare ng asawa kong lasinggero. Bagay yung basta-basta magtitiwala sa taong papakyatin niyo sa bahay niyo. Gaya nito ngayon, patignan niyo na rin ang asawa niyo, baka nayanggaw na. Anong ibig mong sabihin? Hinawahan ng pagiging aswang ang asawa niyo. Mas lalong hindi may pinta ang mukha nito nang marinig ang bagay na yon. Parang gusto na agad nitong marating ang bahay para kunin ang asawa. Pumasok ka nga muna sa bahay. Nandoon ang mga gamit ko sa panggagamot. Kailangan nating maagapan ito dahil kawawa itong bata. Nagmadali silang pumasok sa bahay. Sinalubong sila ng kanyang ina. Nagtanong kung ano bang nangyari sa bata. Ito rin ang kumuha ng kanyang mga gamit at mabilis na iniabot sa kanya. Nang malapatan ng gamot ay unti-unting sumigla ang bata. Naglalaro na ito at tumatawa. Ang bilis niyang gumaling, salamat Lino. Naalala ko dati, hindi ba dumayo dito ang lolo mong taga Siquijor? Nakapagpagamot pa dito ang tatay eh. Napakagaling daw na albularyo ng lolo Pablo mo. Ikaw ba nagmana ng pagiging albularyo niya? Tinuruan ako ni lolo, naroon pa naman siya sa Siquijor, patuloy sa panggagamot. Dito ako ang nakatoka, kailangan ng mga tao ang totoong kagalingan. Lalo ng kaalaman na mayroon ako. Sa panahon ngayon, ang dami nang naglipa ng mga iba't ibang nilalang sa mundo eh. Aswang, mangkukulam, mambabarang, lahat sila, mga nilalang ng dilim na nag-aasik ng lagim. Kailangan silang labanan. Salamat dahil may isang kagaya mo na naglakas loob na aralin ang ganitong uri ng panggagamot. Dahil kailangan po. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpaalam ito sa kanya na umalis na. Tinanong din siya nito kung pwede nitong sa kanya ipagamot. Itinuro niya ang kanilang bahay. Yun ay upang doon ito dalihin ang asawa nito. Agad itong tumalima. Imbis na umalis ay naghintay na lamang siya sa pagdating ng babae kasama ang asawa. Maitim ang paligid ng mata ng lalaki pagdating, halatang kulang sa tulog. Agad niyang tinanong kung matigas ba ang tiyan nito at hindi makatulog. Tumango naman ito. Kinuwento niya dito kung paano ito nahubahan
gamit ang basong pinag-inuman ng alak. Pagagalingin kita ngayon pero dapat may lakas ng loob kang tanggihan ng susunod na anumang alok ng kaibigan mong yon. O kung maaari ay huwag ka na makipagkaibigan pa. Parang ka mo nang sabihin sa kanya ang ginawa niya. Ito ang langis kontra aswang. Tiyak na lalayo siya sa iyo kapag makikita niya yan. Salamat Lino, hayop na lalaking to. Pagkatapos kong maging mabuti sa kanya, ito ang ikaganti niya. Hindi siya tunay na kaibigan, maniwala kayo. Pagpaparami ang hangad niya, dayo siya sa baryong ito. Alam mo Lino, kinilabutan ako sa iyo. Lahat kasi nahulaan mo at sobrang tama ka. Salamat po sa pagtitiwala. Hangad ko lang naman ay matulungan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Kagaya mo sa mundong ito, hindi lamang tayo ang naninirahan. Kaya maging mapagmatsyag at huwag basta-basta magtitiwala. Agad din niyang pinainom ng langis ng lalaki matapos usalan ng orasyon. Isinuka nito ang napakalansang parang itlog ng palakang may mga bilog na kulay dugo sa loob. Ito ang punla niya. Buti nga maaga pa lang naagapan pa natin lahat. Napahanga mo ko ng todo. Pinagdudahan pa kita kanina pagdating ko pero unti-unting napagtanto ko na tama ka. Ito nga't malakas ang ebidensya. Kaya ingat kayo sa mga pinapapasok niyo sa inyong bahay. Matapos niya itong gamutin ay nagpaalam na ito. Bago tuluyang umalis ay nag-iwan ng mabulaklaking salita. Masaya din siyang nakarinig ng ganon. Nagpasya na rin siya sa araw na yon na bukas na lamang umalis. Gustong gusto mo talaga ang panggagamot, ano anak? Masaya sa puso nay kapag may napagaling kang tao. Bakit hindi ka na lang nagdoktor? Yun nga po nay, dapat doktor ang kinuha ko para dobleng kaalaman ng mayroon ako sa panggagamot. Kung nagkataon ako na ang pinakamahusay na manggagamot nun. Mag-ingat ka nga lang anak. Baka kapag nalaman ng mga albularyo dito sa baryo natin ay pag-initan ka naman. Sa bahay at ospital lang naman ako manggagamot nay, hindi ako magiging pagala-gala o maghahanap ng pwesto kung saan. Anong ibig mong sabihin na sa ospital? Pagkapasa ko po ng board exam, mag-apply ako agad ng trabaho nay. Hindi ka ba napagod anak? Mukhang walang-wala ka ng pahinga mula noong nag-aral ka. Hindi naman nay, mas nakakapagod kung tumambay. Walang ginagawa maghapon, parang ayaw ko ng ganon. Talaga namang napakaswerte namin sa anak namin. Nag-iisa ka lang pero hindi ka naging sakit ng ulo kahit na kailan Lino. Siyempre nay, nag-iisa na nga lang ako, magiging sakit pa ako sa ulo. Napuno ng tawanan ng kanilang pag-uusap. Sobrang saya ni Aling Nieves sa kanyang muling pagbabalik sa kanilang tahanan. Tanghali habang kumakain sila ng tanghalian ay biglang may nangapit bahay. Anak, tignan mo nga. Sige po nay, saglit lang po. Tinungo niya ang gate. Malayo pa lamang ay napagtanto niyang pasyente ito at nagpapagamot. Pagkabukas niya hindi pa niya tinanong kung ano ang kailangan nito, kundi kung sino ang nagturo sa mga ito. Ako si Paeng at itinuro ako ni Maring Celia at ni Paring Igay dito. Dito daw kasi sila galing eh. Napagaling mo daw ang anak at mismong si Paring Igay na nayanggaw ng kaibigan naming si Ekoy. Kwento ni Paeng, ang kaibigan ng nauna niyang pasyente. Buti naman at hindi ka nadali ng kaibigan mong si Ekoy. Naku, itong mga aswang talaga. Sabi kapag kaibigan hindi nangahamak. Mukhang inubos pa kayong magbabarkada na hinawahan oh. Yun nga po eh. Kung hindi pa sinabi ni Paring Egay, baka ubos na kaming magbarkada na nayanggaw. Paano nyo ba kasi naging kaibigan ng aswang na yon? Hindi pa natin sigurado kung hindi nga nahawahan ng mga kaibigan mo. Tignan ko mamaya. Ganun po ba? Naku naman, pero bisyo nga matatawag. Galing siyang Antique. Diyan naman siya umuuwi sa tiyahin niyang napaka-debutado. Kaya sino naman makapagsasabi na isa siyang aswang? Ang aswang naman kasi normal naman sila sa araw. Kung gabi, depende kung anong uri sila ng aswang, doon sila naghahasik ng lagim. Hindi pa naman namin nasubukan na makipagharap sa ganyang nilalang. Ano kayang itsura ng aswang? Tao sila sa araw, sa gabi kumukulubot ang mga balat nila. Ang mga mata nila'y nanlilisik at pwede silang magpalit ng anyo. Pwedeng aso, pwedeng pusa. Depende sa kung anong hayop ang gusto nilang gayahin. Alam mo kasi Lino, sa edad kong ito, hindi pa ako nakaakto ng isang aswang eh. Naaktuhan ko mismo nang misang makalaban ni Lolo ang kagaya nilang mga aswang. Malakas sila. Oo, pero kayang-kaya silang labanan. Pangalan ng Diyos lamang, takot na ang mga yan. Mahina sila. Sadyang malakas lang ang loob nilang manalakay sa gabi kasi gutom sila. Yun pala, hindi naman pala sila nakakatakot kung tutuusin. Oo, patingin nga ako ng iyong pulso.
Agad niyang sinuri ito matapos niyang maayos sa mga gamit sa panggagamot. Nahawa na rin kasi siya sa kanyang lolo na kahit bote dapat ay organisado, nakahanay mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Napatitig siya, hinawakan ng tiyan, sinuri ang mga mata, paulit-ulit upang makasiguro. Bakit? Ito na nga ba sinasabi ko? Sinong nagsabi na hindi ka nahubahan? Nahawahan din ako ng pagiging aswang. Sabihin mo sa akin, sa tuwing sasapit ang gabi, anong nararamdaman mo? Parang napakalinaw ng bubong. Parang napakalapit at sarap tumalon. Yun, kita mo. Parang inuutusan ka lang lumipad. Tapos laging tuyot ang lalamunan ko. Kahit anong inom ko ng tubig, hindi naman ako nabubusog. Dahil sariwan dugo at laman ang hinahanap ng iyong hininga. Buti hindi pa tuluyang nahubog ang sisiw sa tiyan mo. Simple at madali lamang ang panggamot dito. Akong bahala. Agad niyang kinuha ang langis kontra aswang. Naglagay sa kutsara at pinainom sa kaharap. Minarkahan ng cross sa noo, palapulsuan sa leeg, at sa tiyan gamit ang natitirang langis na ipinainom dito. Pagkatapos ay may inusal na orasyon. Makalipas ang ilang sandali, inapahawak ito sa sikmura nito. Nasusuka ako. Sige lang, ilabas mo yan. Yan ang punla ng aswang. Pag-awi ka niya agad itong naduwal. Sa isang arenola, doon ito idinuwal ang napakalapot at kulay kaki na likido. Muli niya itong pinainom ng isang kutsarang langis. Sa pagkakataong iyon, maayos na ang pakiramdam nito. Tuluyan nang nawala ang bigat na dinaramdam niya. Dalhin mo dito ang iba niyong mga kabarkada ng gabing yon. Mukhang lahat kayong magbarkada, sinali na niya. Iyon din ang pumasok sa isip ko. Pero ang isa namin kasama ng gabing yon hindi na nagising, kalilibing lamang kahapon. Kasama ang aswang na yun sa naglibing? Oo, buo kaming magbabarkada na sumama. Gaano nyo na ba katagal na naging barkada yan? 4 na buwan pa lang yata. Ang bilis nyo magtiwala, tiyak akong ang inilibing nyo'y Batubalani. Anong Batubalani? Ngayon ko lang narinig yun ah. Katawan ng saging na napailalim sa itim na kapangyarihan ng aswang na yon. Ang totoong katawan ng kaibigan nyo wala na. Naging pagkain na ng lalaking yon. O kaya naman ay nang angkan niya. Kung aswang siya, hindi imposible na aswang din ang tiyahin na dinayo niya sa lugar. Dahil sa kanyang sinabi ay nagdesisyon itong hanapin ang buong barkada nang magamot na ang mga ito ng sabay. 3 pang barkada nito ang kasama sa gabing yon. Magpapahinga lang ako sandali sa bahay, mga mamayang hapon. Dadalhin ko silang 3 dito. Tiyak na magugulat ang mga yon. May dinaramdam din malamang ang mga yon. Ayaw lang magtapat sa kanilang mga asawa kagaya ko. Sigurado yon, maghihintay ako dito. Bukas na ako aalis ng bahay kaya siguraduhin mong dadalhin mo dito mamayang hapon. Salamat sa tulong mo, Lino. Dahil sa kabutihan mo, ay tiyak na mas makikilala ka pang albularyo sa ating lugar. Hindi ko naman hangad na sumikat. Ang gusto ko lang naman ay makatulong. Walang kapalit. Gagamutin ko kayo kahit walang bayad. Di mas lalo ka pang dudumugin ng mga tao. Napakabuti mo nga palang tunay, Lino. Una pa lamang ay hinangaan na siya ng iilang pasyente na nagamot niya. Hindi niya hangad yon, subalit nakakagaan ng loob. Mas lalo pa siyang naging dedikado para gawin ang kanyang misyon. Nang hapong yun ay sabay ngang dumating ang 3. Ginumot niya ang mga ito katulad ng proseso kay Paeng. Malaki ang pasasalamat ng mga ito dahil sa kanyang ginawa. Pinahanap pa niya ang mga ito para magamot. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Kailangan niyang makapag-review dahil balak na niyang magkaroon ng lisensya sa pagiging nurse niya. Nagiging abala siya sa araw-araw ngunit hindi niya yun alintana. 3 buwan na nakalipas, masaya niyang ibinalita sa kanyang mga magulang na isa na siyang ganap at lisensyadong nurse. Tuwang-tuwa ang mga ito sa kanyang naging balita. Mag-a-apply ako sa pampubliko kahit voluntaryo lang muna, Nay. Kapag nag-regular na ako, ang gusto ko ay magpahinga ka na. Huwag ka na magtrabaho pa. Kayang-kaya ka na naming buhayin ni tatay. Kaya ko pa naman magtrabaho, anak. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi na, gusto ko magpahinga ka na dito sa bahay. O di kaya pasyal-pasyal ka na lamang sa mga kaanak mo sa ibang lugar. Ang swerte ko talaga sa iyo, anak. Swerte din naman ako sa iyo, Nay. Kung hindi nyo naman ako pinalaking may disiplina at malawak ang pananaw sa buhay, hindi rin yata ako magiging ganito. Kaya malaki ang impluwensya nyo sa buhay ko, Nay. Dahil mabait kang bata simula kabataan,
Sa pagkatao mo pa rin yan anak. Kahit yata maubos na lahat ng sinturon kakapalo sa'yo. Kung ayaw mo makinig wala ring silbi. Sa bagay punay. Natigil ang kanilang usapan ng may mga pitbahay. Kaanak nila yon. Ang buong akala nila'y dumalo lamang at babati sa kanyang pagpasa sa board exam. Yung pala'y magpapagamot. Pagpasok pa lamang ng mag-inay naramdaman na agad nila ang kakaibang presensya. Ngunit nang makita ang pinsan niyang babae ay doon siya mas lalong nakaramdam ng pag-aalala. Ella, anong nangyari sa iyo pinsan? Bakit parang ang itim na ng paligid ng iyong mga mata? Saka nangangayayat ka ng sobra, buntis ka ba? Hoy, hindi Kuya Lino ha. Hindi ko maintindihan Tuwing gabi lagi akong ginigising ng isang lalaking malaki ang boses. Tapos laging mabahong tabako ang buong kwarto ko. Hindi ako makatulog ng maayos kuya. Binibiro lang kita, tama yata ang hinala ko. Mukhang may isang kapre na nagkakagusto sa'yo. Hayaan mo alamin ko nang maitaboy ko na. Salamat Kuya Lino, nabalitaan ko kasing magaling kang albularyo na inaral mo ng pagiging albularyo ng Lolo Pablo mo sa Siquijor. Tulungan mo naman ako kuya, itaboy mo ng elementong ito sa buhay ko. Oo naman, kung ibang tao nga natutulungan ko, ikaw pa kaya. Dumito ka muna sa bahay Gagawan ko ng paraan kung paano may kulong sa bote yung kapring yan. Masusundan pa ba niya ako dito kuya? Siyempre, elemento yan Kahit saan ka magtago, masusundan ka pa rin niya. Yung amoy mo, alam niya yon. Ngunit huwag kang mag-alala, akong bahala sa nila lang na yon. Nang gabing yun hinintay niya ang pagpaparamdam ng kapre. Hindi nga siya nagkamali dahil ng gabing yon. Naghahaponan pa lamang sila ng bumungad ang presensya nito sa kanilang paligid. Naamoy niyo na ba? Amoy tabako. Kaya nandito na ang kapre. Oo nga kuya, mukhang nandito na nga siya. Naamoy ko rin yan. Halos nakadikit na yung amoy na yan sa akin Nakakainis na rin ang baho, ang sakit sa dibdib. Huwag ka nang matakot, ako nang bahala. Humanda sa akin yung kapring yan. Bubuksan ko lamang ang third eye ko. Kakausapin ko yung kapre na yan. Kung ayaw makinig, pasensyahan kami. Salamat Kuya Lino, natatakot ako. Baka kung anong gawin niya. Baka magwala dito kuya. Ako nang bahala, huwag ka nang mag-alala pa. Pinapasok niya ito sa bakanting kwarto. Bago iniwan nilagyan niya ng proteksyon ng loob ng kwarto upang hindi ito maamoy ng kapre. Pagkatapos ay nilabas niya at kinausap ang nilalang. Alam ko nandito ka, kausapin mo ako ng maayos. Kinakausap kita, kaya maging matino ka. Sambit niya sa harapan ng bintanang nakaharap sa likod ng bahay. Sobrang tahimik ng paligid hanggang sa biglang umihip ang hangin. Mas lalo niyang naaamoy ang tustos ng tabako. Saan mo tinago ang mahal kong si Ella? Ilabas mo siya. Akin si Ella. Akin ang mahal ko. Si Ella ay isang tao. Hindi siya kailanman magiging iyo. Patahimikin mo siya. Kung hindi, ikaw ang patatahimikin ko. Hindi ako papayag. Ilabas mo si Ella. Bakit mo siya tinatago dito? At bakit mo ba pinapakialaman ang pag-ibig na mayroon ako? Sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Patahimikin mo na si Ella. O ikaw ang patatahimikin ko habang buhay. Bigla itong nagwala kaya umikot ng napakalakas ang hangin sa buong bahay. Nabali ang sanga ng punong mangga. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapikon kaya ginapos niya ang mga kamay nito. Nakalimutan mong bukod sa mundo namin itong ginagalawan mo ngayon. Nasa teritoryo kita. Wala kang karapatan na umabuso sa aming mga pananim. Anong ginawa mo? Bakit hindi ako makagalaw? Ginapos ko lang naman ang kamay at paa mo. Ngayon kung hindi ka umayos, gagawin kong usok ang katauhan mo at ikukulong kita sa bote. Sino ka ba? Bakit ka bigla na lamang nagsisiga-sigaan dito sa lugar na ito? Kanino ba galing yung kapangyarihan at kaalaman mo? Gusto mong malaman? Kay Lolo Pablo ng Siquijor galing ang kapangyarihan at kaalaman na mayroon ako ngayon. Kay Pablo? Hindi. Pakawalan mo na ako. Hindi na ako manggagambala pa. Paano ko naman malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Kunin mo sa bulsa ko ang mutya ng apoy uling. Ipibigay ko sa iyo kapalit ng panggagambala at perwisyo na nagawa ko. At nangangako akong hindi na muling magiging perwisyo pa sa inyo. Agad niyang tinukot ang bulsa nito. Doon ay nakuha niya ang isang bagay. Kasing laki ng hinliliit niya. Tila kristal na apoy na nakakatakot hawakan. Ngunit wala siyang maramdaman na init dito. Hindi mo naramdaman ang init niya. Ibig sabihin ay may kakayahan kang gamitin at pangalagaan ang mutyang yan.
Binibigay mo ito sa akin, hindi ba? Akin na ito dahil tanto ko malaking bagay ito sa aking misyon. Oo, binibigay ko na yan sa iyo kapalit ng aking kalayaan. Kapag hindi ka sumunod sa ating usapan, hindi rin ako mag-aalinlangan na ikulong ka sa bote at hindi na pakakawalan kailanman. Pagkatapos nitong mangako'y agad din niya itong pinakawalan. Hindi niya alam kung anong kapangyarihan mayroon ng mutya ng apoy uling. Gayunpaman, naramdaman niyang magagamit niya ito sa kanyang sarili. Inilagay niya yon sa lagayan ng mga gamit niya sa panggagamot. Pagkatapos ay pinuntahan na ang pinsan. Binigyan ng kasiguraduhan na ligtas na ito. Bakit pa may mga ganun pang nilalang sa mundong ito, kuya? Nakakatakot sila, pero wisyo sa mga katulad nating tao. Kaya nga, kaso wala tayong magagawa, may sariling mundo naman talaga sila. Kaso may mga pagkakataon na numinipis ang harang sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga elemento, kaya sila nakakapunta sa atin. Kung isarado na lang kaya ito ng tuluyan? Ganun na yun na idisenyo, pinsan. Hindi naman kasi sila dapat nandito. Mga winalis sila ng Diyos kaya sila narito sa lupa. Dapat naman sana'y nasa kalagitnaan sila. Kaso'y umanib sila ng maigting sa kaliwa kaya kasama silang nandito. Marami pa siyang naikuwento sa kanyang pinsan, maging ang kanilang paglalakbay ni Lolo Pablo noong kasama niya ito sa Siquijor ay naikuwento rin niya. Ang kanilang kwentuhan ay banding na rin nilang magpinsan dahil madalang lamang ang kanilang pagkikita. Pagkatapos ng gabing yon ay umuwi na rin si Ella sa kanilang bahay. Nasa kabilang baryo lamang yon, kaya tricycle lamang ang transportasyon ay makakauwi na ito. Salamat ng marami, Kuya Lino. Sana makakadalaw ulit ako dito para naman makapagkwentuhan tayong muli. Oo naman, bakit hindi? Kapag may panahon ka, punta ka lang dito. Dito ka matulog para makapag-usap tayo ng matagal. Sige kuya, tiyak ako maraming magtatanong kung sinong nagpagaling sa karamdaman ko. Siyempre pinagmamalaki ko agad yung pinsan kong pogi. Loko to ba? O sige na, umuwi ka na. Nambola ka pa eh. Totoo yan kuya, bibihira ang kagaya mo. Kaya napakaswerte ng babaeng mapapangasawa mo balang araw. Nang sabihin yun ni Elay, bigla niyang naalala si Ana. Ang babaeng sa bus lamang niyang nakilala ngunit hindi na niya makalimutan pa. Lagi itong laman ng kanyang isipan. Hala, sabi na nga ba't may hindi ka kinukwento sa akin kuya eh. Ayaw pang aminin. Bigla siyang nagising dahil sa sinabing yon ng kanyang pinsan. Pinagtabuyan niya ito dahil sa hindi niya maaming totoong umiibig na siya sa isang babae. Makalipas ang 1 linggo'y masaya niyang ibinalita sa mga magulang na tanggap na siya sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Napakasipag mo talagang bata ka. Oh, paano yan? Di mas lalong hindi ka na makapagpapahinga dyan. Lalo na kapag kiniling sa'yo ng ospital na 2 shift ka at diretso mong papasukan. Bihira lang naman mangyayari yung ganyan tay. Madalas ay may okasyon lang. Basta ingatan mo ang katawan mo. Wala kaming kakayahamang gamot kagaya mo, Lino. Alam ko naman po yun tay. Huwag na po kayo mag-alala dahil iingatan ko lagi ang aking kalusugan. Pangako niya sa kanyang ama. Naging mas abala pa siyang masyado dahil sa duty niya sa isang ospital. Tuwing Biyernes ang kanyang pahinga sa ospital, kaya yun ang araw na ibinigay niya para sa mga nais magpagamot sa kanya. Halos kada araw ng Biyernes ay puno ng tao ang kanilang bahay. Unti-unti na siyang nakilala bilang magaling na manggagamot. Kaya mas dumami pa ang mga dumayo sa kanilang bahay tuwing araw ng Biyernes. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa sitwasyong yon. Ilan sa mga albularyong nakabalita ay dismayado at lihim siyang tinitiktikan. Lihim na inaalam ang kanyang kahinaan. Isang hindi inaasahang pangyayari ang hindi niya inasahan. Susukatin ang galing niya sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Isang gabi ibigla na lamang inaapoy ng lagnat ang kanyang ina. Agad nila itong isinugod sa ospital dahil kahit albularyo siya ay nais pa rin niyang makasiguro kung ano ang tunay na dahilan. Kung kagagawan ba ng tao o normal na pagbagsak lamang ng kalusugan nito. Kinabukasan na makuha ang resulta ng laboratorio ay pareho silang nanlumo ng kanyang ama. Bumalik ang sakit ng kanyang ina sa matres. Bilang nurse ay alam niyang hindi imposible na bumalik ang sakit nito. Ngunit hindi nila yon napaghandaan. Ngunit nagtaka siya dahil tuwing Biyernes at Martes lamang namimilipit sa sakit ang kanyang inay. Kapag ibang araw ay malakas naman ito. Hindi normal itong sakit sa matres ni nanay. Ginagamit lamang ng kung sino ang dating sakit niya para hindi ako magduda. At napakagaling na may gawa nito.
Hindi ko man lamang naramdaman na may kakaiba sa karamdaman na mayroon ng nanay. Anya, nang mapagtanto na hindi normal ang sakit ng ina, ay hindi na niya ito dinala pa sa doktor. 3:00 ng madaling araw sa araw ng Martes, agad niyang inumpisahan na kontrahin ng may gawa sa kanyang ina ng ganoong sakit. Nang araw na yun ay walang kung anong nararamdaman ng kanyang ina. Napangunahan siya ng atake ng kalaban. Masaya siya dahil kahit paano nakontra niya ang sakit na ibinato ng kalaban sa kanyang ina. Ngunit hindi niya alam kung gaano katagal niya yon makukontra. Isang bagay ang kanyang ginawa. Yun ay ang tawagin ng kaluluwa ng may gawa nito sa kanyang inay. Hindi siya papayag na abusuhin ito ng kung sino man. Bibigyan niya ng kaparusahan ng sino mang may gawa ng bagay na yon sa kanyang ina. Ngunit sa dami ng naging pasyente niya, hindi niya na alam kung alin ang umaatake sa mga yon. Kung alin ang may galit na nais ibalik sa kanyang pamilya. Marahil na pagtanto ng lihim niyang kalaban na hindi siya kayang atakihing pisikal. Kaya ang kanyang ina ang inaatake nito. Ngunit hindi niya hayaan ang karamdamang yon ng kanyang ina. Halos oras-oras siyang umuusal ng proteksyon para rito upang hindi ito maatake. Isang hapon na isang panauhing matanda ang dumating. Hindi niya kilala at masama ang kutob niya. Nang tignan niya ang kanyang langis kontra aswang o mangkukulam ay umapaw yon. Hindi matigil-tigil ang pagkulo at pag-apaw kaya napagtanto niyang mangkukulam ang nasa harapan ng gate. Bago lumapit ay umusal siya ng proteksyon. Bukod doon ay inilagay niya ang mutya ng apoy uling sa kanyang bulsa. Batid niyang magagamit niya ang bagay na yon. "Magandang hapon, sa inyo ba ang bahay na ito?" Tanong sa kanya ng matanda. "Opo, ano pong kailangan nila at sino pong hinahanap niyo, tay?" "Ikaw ba si Lino, ang magaling na albularyo na tinuruan niyang lolo niyang taga Sikihor?" "Detalyado, lo ah. Inilam niyo po ang buhay ko, lolo." "Opo, ako nga po si Lino. Anong may paglilingkod ko sa inyo?" "Nanggagamot ka hindi ba? Nangungontra ng mga kulam, barang at kung ano pa." "Opo, lolo, bakit po?" "Magpapagamot ako, gamutin mo nga ako. Alamin mo kung anong sakit ang meron ako." "Yung totoo, lolo. Marespeto ako sa mga matanda. Pero kung hindi kayo umayos, pasensyaan tayo. Nawawalan talaga ako ng respeto sa mga kagaya mo." "Anong ibig mong sabihin? Magpapagamot ako, sabi ko, hindi ba? Hindi mo ba ako kayang gamutin? Hindi mo kayang hulaan ang sakit na mayroon ako?" "Hindi naman talaga yan ang kailangan mo, hindi ba? Sabihin mo na lang kung ano ang totoo mong pakay. Hindi ka mabuting tao, alam ko. Isa kang mangkukulam, lolo. At anong balak mo? Tiktikan si nanay? Magaling na siya, nakontra ko ng ginawa mo sa kanya. At huwag mong tangkain na bigyan pa ng mas malubha ang nanay dahil sa hindi ako mag-aalinlangan na ibalik sa iyo at tinitiyak kong ikamamatay mo." "Magaling kang bata ka. Mukhang tinuruan ka nga ng gusto ng lolo Pablo mo. Pero hindi mo ako matatalo. Mas malakas pa rin ang taglay kong kapangyarihan sa iyo." Uwi ka nito. May binulong ito sa hangin. Alerto siyang naglagay ng harang sa pagitan nila ng matanda. Nagulat siya dahil bigla na lamang itong nawala sa kanyang harapan. Nang lingunin niya ay nasa kanyang likuran na ito. Hahawakan na siya nito sa ulo ngunit nagulat ito nang tila napaso ito nang magtangkang hawakan siya. "Hindi lang kapangyarihan ng taglay mo, may hawak kang bertod. Isang napakalakas at makapangyarihan na uri ng bertod na bibihira lamang ang may taglay." "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi kita mahawakan. Hindi ako makakuha ng parte sa katawan mo. Hindi ito maaari." "Balak mo pa akong kulamin?" "Hindi ito maaari. Hawak mo malakas na bertod ng apoy. Hindi ka matatablan ng barang at kulam. At kung ano pa, lulusawin ng bertod ng sumpa. Hindi ito maaari." "Ano bang kasalanan ko't gano'n na lamang katindi ang masamang balak mo sa akin?" "Magtatanong ka pa. Halos lahat ng mga pasyente sa baryong ito at sa mga kalapit pang baryo. Wala nang bukang bibig pa kundi ikaw ang magaling. Wala nang halos nagtitiwala sa amin. Dahil dito na napupunta sa iyo lahat." "Yun ang ikinagagalit mo, lolo. Hindi ko sila pinilit na pumunta rito. Kanilang desisyon yun na dito lumapit. Umalis ka na at kunin mo na ang sumpang ibinigay mo kay nanay. Bibigyan kita ng pag-asang mabuhay. Pero wag mo sagarin ang pasensya ko, lolo. Buhay ng aking inang yung ipinahamak. Kung tutuusin, hindi na dapat kita binigyan pa ng pagkakataon. Dito pa lang dapat nilulumpo na kita."
Bigla ulit itong nawala sa kanyang paningin. Hindi niya yon inasahan. Marahil ay natakot na sa kanyang banta. Pinakaramdaman niya ito at tuluyan na nga itong lumisan. Hinayaan na muna niya. Tiyak siyang natakot rin ito sa kanyang banta. Malinaw niyang nakita ang mukha nito kaya kung sakaling muling magkrus ang kanilang landas ay makikilala pa rin niya yon. Tuluyan na ngang gumaling ang kanyang inay. Natakot nga sa kanyang naging banta ang matanda kaya pinutol nito ang ginawang kulam sa ina. Ang buong akala niya ay yun lamang ang magiging problema niya. Isang gabi habang galing sa trabaho ay naabutan niya ang dating naging pasyente. Ayon sa ekspresyon ng mukha nito ay napaka-importante ng kailangan nito. "Kuya Paeng, nadalaw ka. Mukhang mahalaga yung sasabihin mo ah." "Oo, sobrang mahalaga Lino. Mukhang kailangan mong paghandaan ito." "Ano bang ibig mong sabihin?" "Ang isa naming kaibigan natagpo ang nag-aagaw buhay. Mabuti na lamang daw may kapitbahay na nagising. Pinuntahan siya sa kanyang bahay." "Naguguluhan ako Kuya Paeng. Linawin mo nga." "Nag-iisa si Berto sa kanilang bahay ng gabing yon. Nasa bakasyon kasi ang kanyang mag-ina. Tapos yun, sinugod siya ni Ekoy. Tinanong kung sino ang gumamot sa amin. Ayaw sanang umamin ng aking barkada kaso yung buhay niyang kapalit kapag hindi siya magsasalita. Nasabi niyang ikaw ang gumamot. Saka pa lamang dumating ang kanyang mga kapitbahay. Ngayon nga agaw buhay siya sa ospital pero sabi naman ng doktor may pag-asang makaligtas pa si Berto." "Hayop na aswang yan ah." Humanda siya sa akin. "Hayaan mo lamang na lumapit siya dito sa pamamahay ko Kuya Paeng. Kayo mag-ingat kayo. Dahil hindi natin alam baka punterya ulit kayo ng aswang na yon." "Lagi kami mag-iingat Lino. Napagsabihan ko na rin ang aking mga barkada." Dahil sa nangyari ay naging alerto siya sa posibleng pag-atake ng nasabing aswang. Kahit sa pagpunta niya sa pinagtatrabahuan ay lagi siyang nagmamatsyag sa paligid, lalo na sa gabi. Sa kanyang pag-uwi, dahil nararamdaman niyang tila ba may mga matang nagmamasid sa kanya. Hanggang sa isang gabi ay napagtanto niyang nakipagsabayan lagi sa kanya sa paglalakad ang isang aswang. Ikalawang beses niya yung napansin, ang lalaking nakaitim ng damit at pantalon. Kahit sa pagsakay niya sa tricycle papasok sa kanilang baryo ay nakasakay niya pa rin yon. Noong unang beses na nakasabay niya ito'y binaliwala niya. Hindi niya napansin na makababa siya ng tricycle ngunit sa pagkakataong yon, binalak niyang subukin kung siya ang balak nga nito. Tiyak na bababa ito saan man niya gustong bumaba. At hindi nga siya nagkamali. Bumaba siya sa isang masukal at madilim na lugar. Katulad niya'y bumaba rin ito. Nagpatiuna siya sa paglalakad at pinakiramdaman lamang yon. Biglang may mga kamay na dumapo sa kanyang balikat, ngunit napayaw ito sa hindi malamang dahilan kaya agad niya itong nilingon. Sa pagkakataong yun ay lumantad ang pagiging anyong aswang nito. Nagbabaga ang mga mata, lantad ang mga pangil, kulubot ang mga balat at nangangamoy lumang langis. "Anong meron ka at napakainit mong hawakan?" "Mainit ba? Ito, mas mainit." Sinakal niya ito ng buong lakas. Sinubukan nitong lumaban ngunit hindi man lamang siya nito na kayang hawakan ng matagal. Pulang-pula ang leeg nito dahil naiinitan. Napagtanto niyang dahil sa mutya ng apoy uling na binigay ng kapre kaya nagkaroon siya ng ganoong bertod. Hindi niya inasahan na magagamit niya ang bagay na iyon sa maraming beses. "Tama na, maawa ka sa akin, ayoko pang mamatay." "Hindi ako maaawa sa katulad mo. Halos patayin mo na si Berto. Malaman mo lamang kung sino ang dumurog sa ipinunla mo sa kanila, hindi ba?" "Hindi ko alam na ganito ka pala kalakas at makapangyarihan. Pasensya na, patawarin mo ko." Ganon. Kung mababa lang pala ang taglay kong kapangyarihan, dali ako sa'yo. Magaling ka. Mas lalo mo lang akong pinaggigigil." "Hindi na ako maggugulo pa. Aalis na ako sa lugar nito. Babalik na ako sa amin. Huwag mo lang akong paslangin." "Huli na ang lahat. Nakapagdesisyon na ako." Inusal niya ang orasyon, pamuksa sa mga ganitong uri ng nilalang, sabay bitaw dito. Nang isa'y ito't unti-unting umusok hanggang sa tuluyang maging abo. Walang pag-aalinlangan niya yung tinodas. Marami pang pwede nitong maperwisyo kapag papairalin pa niya ang kanyang awa para rito. "Mababaliw ka kahanap ang angkan mo sa'yo. Pasensyahan na lang. Sa mundong ito, dapat ngay wala ng puwang ang mga nilalang na kagaya nyo." Pagod siya pagdating ng bahay ngunit ang unang napansin agad ng kanyang ama ay ang mga kalmot niya sa kanyang batok.
Anak, bakit ang laki ng mga sugat mo sa batok? Meron ba tay? Kaya pala parang mahapdi. Paanong hindi mo maramdaman? Kalmot ng tao ba yan? O inatake ka ng aswang, Lino? Opo tay, pero wala na, napaslang ko na po. Nakipaglaban ka sa isang aswang. Inatake ako tay eh. Naalala mo ba yung magbarkada na nayanggaw ng isang aswang? Hinanap ako ng hayop na aswang na yon, gusto kong paslangin dahil sa pakikialam ko. Maling-mali na magparami siya. Dahil siya na rin ang lumapit sa akin. Hindi ko na hinayaan pang makalayo. Tinapos ko na agad para hindi na makapang-abuso pa. Mabuti ka mo hindi ikaw ang nadali ng aswang na yon. Hindi ko hayaan tay, nilalang lang sila ng dilim. Napakahina lang naman nila kung tutuusin eh. Yan na nga bang sinasabi ko anak. Kapag papasok ka sa ganyang bagay, asahan mong marami ka talagang makakasalamuha at makakaaway. Hindi normal na tao, kundi mga elemento at iba pang mga nilalang ng dilim. Huwag ka nang mag-alala tay, lagi naman ako nag-iingat eh. Basta anak, bago ka umalis ng bahay, huwag mong kalimutan lagi ang magdasal at humingi ng proteksyon. Lagi po yan tay, hindi ko po pwedeng kalimutan yan. Sagot niya sa kanyang ama. Naniniwala siyang lagi siyang ginagabayan ng kanyang anghel at mga gabay sa panggagamot. Dahil wala siyang hangad kundi ang kabutihan para sa lahat at hindi yun magtatapos, gagawin niya yon hanggat may buhay at lakas siyang taglay. Maaga siyang pumasok ng araw na yon dahil sila ang unang ship. Nagmamadali siya sa estasyon kung saan siya nakadestino. Pagdating niya agad namang ipinasa sa kanya ng kanyang kasamang nurse ang lahat ng record ng mga pasyente. Maraming nadagdag na pasyente? Hindi naman masyado, ang iba'y lalabas na ngayong umaga. Ikaw nang bahala dyan. Nakarecord naman na lahat ng kailangan mong gawin dyan. Oo, ako nang bahala dito. May anak ang pasyente? Oo, kaninang hating gabi ang sinugo dito. Grabe ang sinapit. Kapag talaga secret agent sobrang risgo ng buhay. Hindi mabilang ang pagkabog ng dibdib na kanyang nararamdaman. Nang makaalis ang kasamang nurse ay agad na pinuntahan niya ang kwartong kinaroroonan ni Ana. Hindi nga siya nagkamali. Ito ang Anang secret agent na nakasabayan niya sa bus. Gising ito at kinakausap ng nagbabantay rito. Agad niya itong nilapitan. Nakilala rin siya nito kaagad. Lino, ikaw ba yan? Oo Ana, anong nangyari sa iyo? Bakit ang dami mong sugat? Mahabang kwento Lino, ang compound na pinasok namin kagabi. Hindi lang basta mga sindikato. Mga aswang din sila. Ano? Saan yan? Sa isang malaking mansyon sa gitna ng isang malawak na asyenda. Ang buong akala ko'y makikipagbarilan lang kami sa mga nasa loob. Mga aswang pala lahat ng nasa compound na yon. Kamuntik pa akong maging kwento. Ang papa mo, nasan na? Maayos siya, kakaalis lang niya. Nasa opisina siya ngayon para mag-report. Hindi namin alam kung paniniwalaan ba kami. Pero totoo, maraming aswang sa loob ng compound na yon. Halos silang lahat. Hindi sila basta sindikato lang. Mga sindikatong aswang sila. May balak pa kayong balikan ng lugar na yon? Oo. Dahil hindi pa ako nakapaghihiganti, hindi ko hayaan na magpatuloy ang kalakarang yon. Lalo naman ang angkan na yon, ang angkan ng mga aswang. Sabihin mo kung kailan sasamahan kita. Sigurado ka, delikado yung Lino, saka may trabaho ka rito. Sinuri niya ang record nito. Kailangan ng turukan ng antibiotic at painumin ng gamot, kaya ibinigay niya ito sa dalaga. May mga pasyente pa siyang dapat ikutin para painumin ng gamot, kaya nagpaalam muna siya dito at nangakong babalik na lamang. Mag-usap tayo mamaya kung pwede lang, o kaya'y mamaya na lang. Magpahinga ka muna dyan. Alam kong masama ang pakiramdam mo. Habang sinasabi yon ay may inusal siyang orasyon. Hawak niya ang palapulsuhan nito at dinadama ang pulso habang inuusal ang orasyon. Magaling na ako, Lino. Kapag tapos ka na sa trabaho mo, pumasok ka lang dito. Pwede tayo mag-usap kahit anong oras. Sigurado ka? Sige, babalik ako pagkatapos kong maibigay lahat ng gamot na kailangan ng aking mga pasyente. Pagkatapos niyang magpaalam ay agad na siyang tumalima. Binilisan niya lahat ng trabaho. May nakasalubong pa siyang batang pasyente na inaapoy ng lagnat, kaya hinawakan niya ito sa kamay at inusalan ng orasyon. Siniguro niyang ligtas ito bago iwanan. Pagkatapos mapainom at maiturok ang gamot para sa pasyente, ay agad niyang binalikan si Ana. Kinausap niya ito, siniguro ang unang araw kung kailan ulit aatake, dahil hindi siya magdadalawang isip na sumama.
Kinuha niya ang numero at address ng dalaga, isang pagkakataon para na rin masimula ng matagal na niyang pangarap ang madalaw ang dalaga sa tahanan nito, makuha ang loob at mapapayag na ligawan. Isang buwan ang nakalipas, yun ang araw ng usapan nila Ana at ng ama nito. Ayaw silang padalahan ng backup dahil hindi naniniwala ang mga kasamahan nitong agent sa mga aswang, kaya babalik na ang mag-ama ng hindi manghihingi na suporta sa mga kasama. Siya lamang ang isang naglakas ng loob na sumama sa mga ito. Gabi pa lamang ay nagpaalam na siya sa kanyang ama. Hindi niya pinaalam sa kanyang ina dahil tiyak na hindi naman ito papayag. Anak naman, masyado mo namang nilalagay sa kapahamakan ng sarili mo niyan. Tay, hindi ako mapapahamak, sinisiguro ko po yan. Paano mo naman nasiguro? Ang dami nga nilang mga aswang, hindi ba? Tapos kayong tatlo lamang. Tay, may taglay akong bertud na hindi kayang kontrahin ng mga aswang. Kaya sinisiguro ko sa iyo, maayos ako makakauwi at tinitiyak ko magagapi ko lahat ng angkan ng mga nagtatago sa mansyon na yon. Pero bisyo sila sa mga tao at sa lipunan ito. Idagdag pang illegal na negosyo ng mga yon. Nakakagigil, tay. Yun lang ba talaga? O nagpapapansin ka sa mag-amang yon? Ang alam ko kasi ang Ana na yun ang lagi mong bukang bibig at tutulungan mo. Balak mo ba siyang ligawan? Tay naman eh. Bakit? Ayos lang naman, nasa tamang edad ka na. Kailangan pa bang maghanap ng taong magbibigay inspirasyon sa iyo? Siya nga po yun, tay. Siya ang babaeng balak kong ligawan kaya kailangan ko makuha ang loob nilang mag-ama. Masyado silang sanggandikit eh. Napakadelikado na susuungin mo, makuha lamang ang loob ng mga yun ah. Ayos lang naman, tay, alam ko namang kaya ko eh. Bahala ka, sabi mo eh. Hindi na siya nahihirapan na mapapayag ang ama, kaya agad siyang umalis maaga pa lamang. Ang kanilang usapan ay magkikita sa isang park. Doon nga siya dinaanan ng mga ito, pareho ang mga itong nakasakay sa isang sports na motor. Kaya na siya sumabay. Ayon na rin sa kagustuhan ng ama nito. Nakasunod sila sa motor na daladala nito. Pakiramdam niya biyahe patungong langit yon. Ngunit marahil ay sanay na ang mga ito dahil sa tuwing may operasyon ng mga yun ay lahat ng oras ay mahalaga, lahat ng kilos ay nagmamadali. Ang tahimik mo naman, Lino, ayos ka lang? Oo, Ana, ayos lang ako. Baka hindi ka sanay sa ganitong kabilis na takbo ng motor. Medyo, pero ayos lang, alam ko namang sanay na kayo eh, kaya ligtas pa rin naman ako. Oo naman, kumapit ka lang dyan. Halos isang oras din ang biyahe nilang ganun kabilis. Ngunit nang papasok na sila sa isang masukal na daan, ay iniwan na ang motor sa masukal at madilim na bahagi. Nilakad na nila ang kinaroroonan ng malaking mansyon na tanaw mula sa kanilang kinaroroonan. Ngunit may kalayuan pa yon. Kailangan nilang makasiguro na hindi sila mamamataan ng mga kalaban. May mga baong lubid ang mag-ama. Nakakabit yon sa mga likuran ng mga ito. Nagmamadali ang bawat hakbang nila. Pagdating sa gilid ng mataas na pader ay inihagis na ni Ana at ni Ginoong Archie ang kawit sa lubid at nagsimula na silang umakyat. Sesenyasan kita mamaya kapag kailangan mo ng sumunod. Maghihintay ako. Pagdating nito sa taas ay mabilis itong sumenyas. Agad siyang umakyat sa lubid. Nakakahiya sa dalaga dahil nahihirapan pa siyang umakyat. Gayong ito'y tila ba kay dali lamang na narating ang itaas. Pagdating sa taas ng pader ay hinila ng dalaga ang lubid at sa loob na naman ito binagsak. Ikaw nang maunang bumaba, mag-aabang ako rito. Sinunod niya ang utos ng dalaga. Tahimik naman sa loob ng malaking mansyon. Ang mga kawal ay nasa labas ng gate na nakabantay. Dalawa ang mga ito na walang kaiti-itiyan na nakapasok na nga sila. Ang dalawang bantay ay sa harap ng malaking pintuan at iyon ang kailangan nilang masalisihan. Ako ang bahala sa dalawang nasa pinto. Papasok kayo kapag ayos na. Sigurado ka, Lino, mga aswang sila. Malakas, tiyak na hindi mo sila kakayanin. Kaya ko sila, dito lang kayo dahil ako nang bahala sa mga yan. Nagtataka man ang magamay, hinayaan na lamang ni siya, ngunit todo bantay ang mga ito sa kanyang kilos. Ganun na lamang ang pagtataka ng mag-ama nang makitang tila hindi siya nakikita ng 2 tauhan. Sinakal niyang isa gamit ang bertod ng apoy uling. Nang makita ito ng kaharap ay ganun na lamang ang gulat nito at pagtataka. Pulang-pula ang leeg ng kasama na tila ba nasusunog. Sabay niya ang mga itong inusala ng orasyon pambuksa, kaya sabay din ang mga itong umusok hanggang sa maging abo. Halos matulala na ang mag-ama sa gulat.
hindi makapaniwala sa kakayahan niyang taglay. Paano mo nagawa yun, Lino? Oo nga, nakakahanga ka, Lino. Mamaya na tayo mag-usap, Ginoong Archie. Ana, ang kailangan natin ngayon ay malinis na ang lugar na ito. Ang maubos natin at mapuksa ang lahat ng aswang na nananahan dito. Bago pa sila magdagdag pa ng maraming mga kasama. Oo, tama. Diretso na tayo sa underground ng mansyong ito. Sa laki ng mansyon na ito, nilagyan pa nila ng underground. Oo, malaking underground. Dahil malaking sindikatong aswang ang namumuno rito. Grabe pala talaga. Nasaan ang daan? Dito tayo dadaan, kailangan muna nating magsuot ng uniforme nang sa ganun ay hindi agad tayo makilala. Madali nilang nahanap ang daan patungo sa baba. At sa bungad ay naroon ang mga uniforme at maskara na dapat suotin. Agad ang mga itong nagsuot ng mahabang mask na parabang pang laboratorio. Magsuot ka na, Lino. Hindi na kailangan, may tangan akong tagabulag. Kailangan ko lang usali ng orasyon pampabuhay ng bisa. Mayroon ka ng ganung bagay, isa kang antingero. Albularyo, pero siguro antingero na rin kasi marami akong taglay na bertod na ginagamit ko sa panggagamot at proteksyon ko na rin sa sarili. Pero isa kang nurse, hindi ba? Oo, isa rin ako nurse. Ang gulo mo. Ang mabuti pa'y pumasok na tayo. Si Anang nagbukas ng pintuan, sumunod ang ama nito. Kasunod siya, hindi nga siya nagsuot ng uniforme ng mga nasa loob. Tagabulag lamang ang meron siya at malaya niyang nakikita lahat ng mga ginagawa ng mga ito sa loob. Aswang sila, hindi ba? Bakit nandito pa sila? Gabi ngayon, hindi ba dapat naghahanap sila ng pagkain? Ayon sa natanggap naming impormasyon, may isang bodega dito kung saan nakaimbak ang kanilang pagkain. Buhay na tao, mga bihag. May naglalaki ang freezer din ng karne, kaya dito kinugugol ang kanilang oras sa paggawa ng mga dekalibreng baril. Inikot niya ang kanyang tingin sa buong paligid. Napakaraming baril. Ang alam pa naman niya takot sa mga balang mga aswang. Kaya paanong nakapagmanupaktura ng baril nang walang armas? Yun sanang tatanong niya nang biglang sitay ng isang babae, si Ana. Hindi kasi naisuot ng maayos ni Ana ang kanyang face mask. Ayusin mo yan. Mamaya magkasakit ka dahil sa amoy ng mga chemical dito. Kasalanan pa namin. Agad na sinunod ni Ana ang utos nito. Tumango ng mahina si Ana, ngunit hindi nito napansin ang nakausling ID card bilang secret agent. Huli na nang may tago ito ni Ana. Nabasa na yun ng babae. Napasok tayo! Pagkasigaw nito'y bigla na lamang itong naging anyong halimaw. Isang malaking paniki na mas matangkad pa sa tao. Naalarma rin ang lahat ng mga kasamahan nito. Biglang nagbagong anyo ang lahat. Mabilis ang mga itong sumalakay sa mag-ama. Kaya sa pagkakataong yon ay nagpakita at hinarap niya ang marami pang mga nilalang. Halos paulanan na ni Ana at ng ama nito ng balang mga kalaban habang siya isa-isang hinarap ang mga kalaban gamit ang bertod ng uling apoy. Napapatarasan kung sino mang makakahawak sa kanya. Natatakot at hindi na gustong kalabanin siya. Ngunit nakaabang siya sa pinto. Siniguro niyang hindi yun mabubuksan. Kailangang buksain lahat ng nasa silid na yon. Balak ng mag-ama na pasabugin ang buong mansyon, ngunit kailangan munang masigurong walang maiiwang buhay na aswang. Tumabi ka sa daanang yan! Sigaw ng isang lalaking aswang. Malayo ang distansya sa kanya. Takot ito sa pag-usal niya ng orasyon ay madali ito. Patuloy ang pamamaril ng mag-ama sa mga kampo ng dilim na naroon, ngunit tila may taglay ding kabalang mga nilalang at hindi ang mga ito natatablan ng bala. Rumihistro na rin ang pag-aalala sa mukha ng mag-ama. Marami na ang mga itong naibatong granada, ngunit matigas sa mga ito at patuloy pa ring bumabangon kahit wasak na ang mga damit nila. Humakbang siya palapit sa iilang mga aswang na nasa kanyang harapan. Sinigurong madadali ito ng kanyang orasyon. Halos sabay ang 5 anyong paniki na naglaglagan, naging usok hanggang sa naging abo. Nang makita yon ng mga kasamahan ng mga aswang, ay mas lalong napatras ang mga ito. Wala siyang magawa kundi gamiting muli ang tagabulag. Hindi matatapos ang laban kung para lang silang pusa at daga na naghahabulan sa loob ng laboratoryong yon. Naging balisa ang mga aswang na mapagtanto na taglay niyang tagabulag. Panay ang ikot ng mga ito. Pumagit na siya sa 6 na nilalang at siniguro na maaabot ang mga ito ng kanyang kapangyarihan. Nang masigurong maaabot ang mga ito'y saka siya umusal ng orasyon.
Ganoon din ang nangyari sa mga ito, katulad sa mga nauna. Sa pagkakataong yun ay kaunti na lamang ang natitira sa kanila. At nakasiguro siyang isa sa mga ito ang pinuno ng grupo at pinuno ng mga aswang. Galit na galit itong dumapo sa sahig. Tinabig ang kapat, tinaktak ang hawak na itim na baston sa sahig. Harapin mo kung mapangas ka. Kanina pa ako nagtitimpi sa iyo. Sinong nagsabi sa inyo na pasukin itong teritoryo ko? Dahil sa ginawa nyo, parang hinatid nyo na ang buhay nyo sa impyerno. Galit na sigaw nito, kaya hindi na rin siya nag-alinlangan na lumantad. Nandito lang ako, kamahalan. Nabulabog ba ang inyong misyon? Ang misyong magkalat ng kasamaan? Hayop kang pangas ka. Ang lakas ng loob mong pasukin ang teritoryo ko. Sisiguraduhin kung hindi kayo makakalabas ng buhay dito. Hindi nakakatakot ang banta mo kung sino ka mang hari ng kadiliman. Narito ako para tapusin ang iyong kasamaan. Ganun ba? Pwes, tikman mo ang galit ko. Dudurugin kita at gagawing abo. Ibabalik ko sa iyo lahat ng mga sinasabi mo, kamahalan. Malakas ang loob mong pangas ka! Sigaw nito ng buong lakas. Itinapat nito ang baston sa kanya. Mainit na enerhiyang lumalabas doon. Ngunit kahit halos maluto na siya sa sobrang init, ay tila nilalabanan lamang yon ang kanyang katawan. Maging ang mag-amang Ana at Ginoong RJ sobrang nag-aalala at gusto siyang lapitan. Ngunit napatulala na lamang ang mga ito nang makitang tila hindi tumalab ang bulta-bultahing kuryente na dumaloy mula sa baston ng pinuno ng mga aswang. Humihingal ang pinuno ng bawiin ang baston sa kanya. Pinagbawisan at hinang-hina. Bakit hindi ka tinatabla ng init? Anong bertod ba ang mayroon ka? Kailangan ko pa bang ikwento sa iyo? Kaysa ikwento ko sa iyo, papatikim ko na lamang din sa iyo ang tindi ng paghihiganti ko. Inusal niya ang orasyon kagaya ng ginawa niya sa una. Ngunit gano'n na lamang ang halakak nito matapos niyang usali ng malakas na orasyong yon. Yan na bang pinagyayabang mong kapangyarihan? Wala yan. Hindi na ako tinatablan yan. Natahimik siya nang makitang hindi yun umepekto sa nilalang. Hindi ka rin tinatablan? Ako ang pinuno ng mga aswang at taglay ko ang malakas na kapangyarihan na kahit na sino'y hindi makakatalo. Lino, mag-ingat ka sa kanya. Maging malakas ka. Oo nga, Lino. Sabihin mo kung anong maitutulong namin. Nandito lang kami sa likod mo. Ayos lang ako dito. Magtago lang kayo kung saan kayo ligtas. Ako ang makikipagharap sa lalaking ito. Wala kang paggalang. Ako si Pinunong Berseba. Ako ang ikinagalang sa mansyong ito. Lahat ay nakayuko sa akin. Hanip, parang pinuno ng kadiliman ah. Haring Berseba. Huwag mo kung basta-bastang kinukutya. Hindi mo magugustuhan ang galit ko. Hindi mo gugustuhin ang kaparusahan na pwede kong ipataw sa iyo. Hindi ko naman sinabing sumusuko ako sa iyo ah. Gaano ba kalakas ang kapangyarihan ng isang masamang nilalang na kagaya mo? Gusto mo talaga akong subukan? Nilapitan niya ito at sinakal. Ngunit hindi rin siya nito mahawakan ng matagal dahil sa sobrang init na taglay niya. Dahil yon sa kapangyarihan na mayroon siya ng apoy na uling. Hindi kita mahawakan. Anong kapangyarihan ba ang mayroon ka? Bakit parang malakas ka pa sa akin? Hindi ako papayag. Hindi talaga dahil taglay ko ang bertud ng apoy uling. Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang tatapos ng kasamaan mo. Agad niya itong tinadyakan sa dibdib, ngunit napakalakas din nito. Hindi man lamang ito natinag. Muli lamang itong humalakak at tinitigan siya ng masama. Sino ka para talunin ako? Isa ka lamang ordinaryong tao. Hindi mo kakayanin ang kagaya ko. Mali ka. Isa akong taong bertudes na albularyo na siyang tatapos sa kasamaan mo. Muli siyang umatake, ngunit muli lamang siyang bumagsak dahil sa napakalakas ng kaharap niyang nilalang. Hindi man lamang niya natinag ang kinatatayuan nito. Nakatayo pa rin itong buo at galit na galit. Ano? Akala mo ganun lamang ako kadaling patumbahin? Ang kagaya mo'y kalingkingan ko lamang. At huwag mong ipagyabang ang bertudes na mayroon ka. At kung anong uri ka man ng albularyo, walang silbi yan sa pakikipaglaban sa akin. Ngayon, maghanda ka dahil wawasakin ko ang bungo mo.
Hahampasin siya nito ng buong lakas gamit ang baston nito. Mabilis siyang yumuko upang ilagan yon. Naalala niyang dukutin mula sa bulsa ang bertud ng apoy uling. Kung siya'y nakakapasot tuwing hahawakan ng mga ito, ano pa kaya kung mismong mutya na mismong ilalapat sa katawan ng nilalang? Naisipan niyang idikit ang mutya sa dibdib nito. Kumuha siya ng pagkakataon. Nang makatsyempo'y agad niyang ibinaon sa dibdib nito ang hawak na mutya. Ganun na lamang ang pagwawala nito nang madama ang nakamamatay na init sa dibdib niya. Gusto nitong kunin yon, ngunit tila padikit yon ng padikit. Pumasok sa dibdib ni Pinunong Berseba. Umusok ito't palaki ng palaki. Unti-unting nanghihina ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Naging abo hanggang naging usok. Naiwan ang bertod ng apoy uling sa kaninang kinahihigaan ni Pinunong Berseba. Kinuha niya yun at nilagay sa kanyang bulsa pabalik. Naramdaman na lamang niya ang pagtapik sa kanyang balikat nang makatayo siyang muli. Napahanga mo ko doon, Lino. Hindi ko inasahan yon. Akala ko nga magiging pabigat ka lamang sa aming misyon. Yun pala ikaw palang tatapos sa mabigat na misyong ito. Wala pong anuman, Ginoong Archie. Masaya akong nakatulong. Ang mga ito talaga ang gusto kong puksain eh. Hindi sila pwedeng magtagal dito sa mundo. Lalo na ngayon, parami sila ng parami. Totoo ba yan, Lino? Oo, at hindi lamang ang mga nananaan sa mundong ito, maraming uri. At kung tutuusin mas marami pa sila kaysa sa atin ng mga ordinaryong tao lamang. Ang dami mo palang kaalaman, Lino. Kung gano'n ang pagligtas mo sa buhay ko noon sa bus, hindi lang yun dahil sa isa kang nurse. Ginamit mo rin ang pagiging albularyo mo sa tagpong yun. Opo, Ginoong Archie, doon nga nasubok ang kaalaman ko eh. Ikaw ang unang naging pasyente ko. Ang galing, nakakahanga ka naman, Lino, pero bilisan na natin, wala ng oras. Nagmadali silang lumabas ng mansyon. Doon pa rin sila dumaan sa kung saan nila iniwan ng lubid. Ngunit bago sila tumalon pababa, ay isa-isang pinindot ni Ginoong Archie ang mga remote ng bawat bomba na itinanim ng mga ito sa lahat ng sulok ng mansyon. Nagmadali rin silang naglakad palayo, lakad takbo sa kinaroroonan ng motorsiklo. Habang nasa biyahe palayo sa lugar na yon ay inimbitahan niya ang dalaga na dumaan muna sa bahay nila. Kaya pagdating sa lugar kung saan dapat siya iiwan ng mga ito ay sinabi yun ni Ana sa ama. Hindi ito tumanggi bilang mataas ang tingin nito sa kanya dahil sa ginawa niya. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong agad siya ng ina. Diyos ko anak, hindi ako nakatulog sa pag-aalala sa iyo. Saan ka ba galing? Napatingin siya sa magama, sabay pikit ng mga mata. Senyas yun ay sarado ang bibig at walang sasabihin tungkol sa nangyari sa kanya. Naghanap siya ng alibay at napaniwala naman niya ito. Agad itong tumalima tungo kusina para kumuha ng merienda. Saktong lumabas ang kanyang ama galing sa kwarto nito. Nagkatinginan nito at si Ginoong Archie, tapos ay sabay na nasambit ang pangalan. Lumapit pa ang mga ito sa isa't isa, may senyas sa mga kamay, tapos ay sabay nagtawanan. Magkakilala po pala kayo, Tay. Naku naman, ang liit naman ng mundong ito. Oo anak, sobrang liit ng mundo. Paano hindi anak, kaklase ko ito nung high school. Matalik na kaibigan ko nung high school si Archie. Sanggandikit kami nito eh. Sanggandikit? Bakit kayo naghiwalay? Dinala kasi ako ng tiya Helen mo sa Maynila, Ana. Kaya ayun, hindi na kami muling nagkita pa. Pero sinubukan kitang hanapin. Ang hirap mong mahanap, Yulo. Kasi naman ang totoo kong pangalan ay Iyo, hindi Yulo. Kaya napagastos din ako ng dahil sa pangalan ko. Si mama kasi, pinasulat sa papel, Yulo. Tapos sa birth certificate ko, Iyo lang pala. Kaya naman pala. Nako, mukhang hindi na mahihirapan itong anak ko sa babaeng gusto niya. Mukhang pinalapit masyado ang swerte. Oo nga, nararamdaman ko rin yan at ngayon pa ba ako tututol kung kailan alam ko at kilala ko na ang kanyang ama. Pinamulahan siya ng mukha nang marinig yon. Hindi niya inasahan na nahalata na rin pala ni Ginoong Archie ang damdamin niya kay Ana. Maging si Ani pangiti-ngiti na lamang habang nakasulyap sa kanya. Sa pagkakataong yon ay naglakas loob na siyang magtapat sa dalaga. Hindi porket magkaibigan ng tatay natin hindi mo na paghihirapan na makuha ang matamis kong oo. Hindi pwede yon. Alam ko, kahit ilang taon pa kaya ko namang maghintay eh. Yan, ganyan dapat. Nire-respeto ang desisyon ng babae. Hindi pilosopo. Meron kasi akong manliligaw nun. Sabihin ba naman sa akin na bakit papatatagalin kung pwede naman ngayon? Ay hindi pwede yon. Kung sa panliligaw pa lang wala ka ng pasensya, ekis na yon. Tumawa siya sa sinabi ng dalaga.
Dinagdag niya sa kanyang oras ang panliligaw rito. Naiintindihan nito ang kanyang pagiging abala at naiintindihan din niya ang pagiging abala nito. Hindi niya pwedeng bitiwan ng misyon, ang panggagamot sa mga taong pumupunta sa bahay nila maging sa ospital. Kapag nakikita niyang hindi normal ang karamdaman ng mga nakaratay na pasyente, ay palihim niya yung ginagamot gamit ang karunungang lihim niyang taglay. Sa mundong ibabaw, bawat isa'y may misyon. May mababaw, may malalim. Depende sa kung ano ang binigay sa iyo ng tadhana. Maging marespeto at maging bukas ang kaisipan sa paniniwala ng bawat isa. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.